free. Nawa, Panginoon, ang inyo pong mga salita, maging gabay namin para ang tunay na mga magagandang bagay sa buhay na inilaan mo sa amin, aming malasap, matanggap, at aming magamit sa pagluwalhati sa inyo at sa pagiging mabuting kapwa-tao. Bless us, teach us, may you be our teacher. Empower us to understand the mystery of your word. Protect us from lies and falsehood, from all works of evil men and evil spirits. Protect our loved ones, O God, from the same work of evil men and evil spirits. And may your peace reign in our hearts. In Jesus' mighty name, we ask you to bless us and to lift up your name in our midst. Amen. Who spends your money? Ecclesiastes 5:1-7. Guard your steps when you go to the house of God. Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools who do not know that they do wrong. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. As a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands? Much dreaming and many words are meaningless. Therefore, stand in awe of God. Ang una pong topic ng chapter na ito ay tungkol sa panayam sa Diyos, sa pagpunta sa kanyang banal na tahanan, at sa paggawa ng mga pangako o mga panata sa Diyos. Sinabi niya, mag-ingat-ingat ka pagka ikaw'y pumapasok sa bulwagan ng Panginoon. When you go to the house of God, when you go to the Master's Hall, be very careful. Why? Ika'y tagalupa at ang hinaharap mo ay tagalangit. Ika'y tao lamang at humaharap ka sa Diyos. Kaya mag-ingat-ingat sa lahat ng iyong iniisip at sasabihin. At huwag kang masyadong walang bahala kung magbitaw ng mga pangako sa Diyos. Sabi, anuman ang sasabihin mo, anuman ang isusumpa mo o manunumpa kang gawin, anuman ang gagawin mong pakikipagpanayam, whatever it is that you ask God and promise God in return, sabihin ganun, kailangan pag-isipan mong mabuti. Hindi nakikipagbiroan ng Diyos at hindi siya nagpapabiro kanino man. Ang lahat ng pakikipag-unayan sa Diyos ay seryosong bagay. Sabi ganon. Kaya kung ang tao ay maraming iniisip habang siya'y gising, marami din siyang mga papapanaginipan at mababangungot. Kasi iniisip niya, nagkakaroon tuloy ng bunga sa kanyang buhay. Kaya ang iniisip mo rin, habang ikaw ay sumasamba at lumalapit sa Panginoon, magkakaroon din ng mga bunga yan sa iyong buhay. Sabi ganon. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga kahangalan ng tao. At ang kahangalan ditong tinutukoy, yung hindi ka seryoso sa iyong pakikipag-deal sa Diyos. Sabi ganon, hindi natutuwa ang Diyos na nangangako ka tapos hindi mo tinutupad. Mabuti pa, huwag kang nalang mangako kung hindi mo tutuparin. At mabuti pa na huwag kang nalang magsalita kung hindi naman talaga mangyayari. Huwag mong hayaan na ang iyong bibig ay ipahamak ka. Magbibigay-bigay ka ng pledge, magbibigay-bigay ka ng pangako, tapos pag sinisingil ka na ng temple messenger, sasabihin mo, my vow was a mistake. Joke only. Hindi ko na pag-isipan. Nag-pledge ako, nangako-ngako ako sa Diyos, tapos hindi ko pala matutupad. Sabi ganoon, hindi naman ako serious noon, sorry. Sabi ganoon, kaya mapapahama ka sa ganyan mong ginagawa. Kailangan, pag tumitindi ka sa harapan ng Diyos, may pitagan, may paggalang. So people are to be cautious about outward and needless and unnecessary sacrifices. Yung tinatawag na sacrifice of fools. Marami po mga tao, sakripisyo ng sakripisyo, hindi naman kailangan. Panata ng panata, pangako ng pangako, hindi naman nila kailangan gawin sa sarili nila yon. Why? Because people can be needlessly guilty because religious teachings can over-moralize and over-accuse. Sakit na ng maraming religious leaders, sakit na ng maraming mga religious establishments, sakit ng maraming churches,
na sobrang magpagilty sa mga tao. Parang masamang sumaya, masamang mag-enjoy, masamang ganito, masamang ganyan, puro na lang lahat masama. Ang tao tuloy sa sobrang guilt feelings, naiisip niya na ang tanging paraan na lang para gumaan-gaan ang kanyang guilt feelings, mangako ng mangako, mag-pledge ng mag-pledge, magsakripisyo ng magsakripisyo. So needless sacrifices could be any under or overdoing due to faulty hermeneutics, understanding and interpretation and application of God's Word. Napakarami na nating nakikita. Ang inyong lingkod man sa mahigit 30 taon sa ministry, nakita na nating maraming pagturusa, pagtitiis, pagtitimpi, pagpipigil, pagiging guilty ng tao na hindi naman dapat. Nasobrahan sa turo. Nasobrahan sa higpit ng turo. Nasobrahan na makondisyon ng isip na puro mali ito, masama ito, kahit hindi naman galing sa Diyos. Nagkataon lang na yung mga interpretation at reading ng kanyang teacher ay on the very strict and conservative side. Ang nangyayari tuloy ang mga tao, lagi nilang guilty. At ang ginagawa nila para mabawas-bawasan yung guilt na yon, lagi nilang may sacrifice. At ito, tinutukoy ni Solomon, maraming sacrifices, hindi naman kailangan. Dahil yung guilt mo, hindi naman tama yung guilt mo eh. Dapat naman hindi ka feeling bad only because you're having a good life or you're having a good time or because of this, because of that. The Christian is free to do anything that the Bible does not prohibit. And the Bible has very few prohibitions. Kaya lang pag dumaan na yan sa pulpito, dumaan na sa Bible teacher, dumaan na sa classroom, pinaparami lalo ng mga teacher at mga preacher, yun bumibigat ang dala ng tao. Kaya nga ang Panginoong Jesus, pinapagalitan niya yung mga religious leaders ng panahon niya. Sabi niya, ang bibigat na mga ipinapasa niyo sa mga tao, tapos hindi niyo naman sila tinutulungan para ito ay kanilang pasanin. Ang hihirap ng mga pinapaabot ninyong mga pamantayan, wala na kayong ginawa kundi usigin sila, wala na kayong ginawa kundi hingan sila ng hingan. Ang tao ay hirap na. Kaya nagagalit ang Panginoon sa mga religious leaders sa kanyang panahon. Kasi hindi pagaan pabigat. Hindi palawag ng loob, pasikip. Hindi kalayaan, kundi lalong nababurden habang nagiging religyoso. Kaya ang isang negative effect ng too much religion, ang tao nawawala na ng saya, nawawala ng sigla, nawawala na ng buhay, lagi nilang nagigilty. So, namamanata tuloy. Kaya napakarami mga namamanata, naghahampas ng sarili, nagpapapako, mga lumalakad ng paluhod, dumidipa, nag-aayuno. Actually, parang suhol yon. Dahil sa kanilang pakiramdam, yan lang ang paraan para makabawi-bawi sila sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi dapat ganoon ang itinuturo dapat ng Bible-based na pananampalataya, freedom in the blood of Jesus, the grace of God through forgiveness. Kaya kung nagbibigay ka sa Diyos, namamanata ka, na sumusumpa ka, nagpe-pledge ka, hindi dahil guilty ka, kundi dahil natutuwa ka, tumatanaw ka ng utang na loob, na nagbibigay ka sa mga gawain ng Panginoon, hindi para suhulan ng Diyos na ipikit ang kanyang mga mata sa iyong patuloy na mga pagkakasala. Nagbibigay ka dahil sukli mo ito sa kabutihan ng Diyos na nararanasan mo na. Habang lumalaya ka, gumagaan ang iyong pakiramdam, lumiliwanag ang iyong pag-iisip, lalo ka nagiging good giver, not because you're guilty, but because you're already set free from guilt. Magkaiba yung ganong pananaw. So Solomon was teaching us not to be thoughtless and careless and impulsive about our promises to God. Pag-ingatan daw ang thoughtless promises to God. Now, it is not wrong to make promises to God, but promises should be well thought of and kept. Pag sinabi na mabuti pa huwag ka nalang mangako kaysa hindi mo tuparin, hindi ibig sabihin nun yun talaga. Ang sinasabi lang, mangako ka, good, pero tuparin mo. Kaysa mangangako ka, hindi mo naman tutuparin. Kasi kung ganun yung application, edi wala nalang mangangako sa Diyos. Ang Diyos nga, ang daming pangako sa atin Ang daming niyang promises sa atin. Kaya hindi naman masama na ikaw din mag-promise ka sa Diyos. Kaya lang, isipin mo tuparin. Make promises to God, but be serious. And then be free from needless and impossible promises. In the Bible, there was a man na ipinangako niya, pag nagtagumpay ang aming giyera, pag uwi ko, papatayin ko bilang offering ang unang sasalubong sa akin. Ang unang sumalubong, ang anak niyang babae. Masama man sa loob niya, pinatay niya. Kasi nangako siya Alam niyo kung ba't may ganun pangako?
Dahil nung araw, ang unang sumasalubong sa iyo, yung mga hayop. Kasi ang silong ng bahay ng mga tao noon, yung mga hayop doon nakatira, yung mga tao nasa second floor. So pag uuwi ka, usually yung mga kambing, mga unang sasalubong sa iyo, mga alaga mong hayop. Kaya yun ang kanyang kakatayin, i-offer sa Diyos. Nauna ba namang lumabas yung anak na dalagita? It was a needless and an impossible promise. The guy kept it dahil pangako niya sa Diyos. Pero hindi ako humanga sa kanya. Dahil in the first place, ba't ka nangako ng ganyan? Siguro inaasahan niyang asawa niya, obyan na unang lalabas, no? Kaya, wala akong magagawa, pangako ko to sa Diyos. Pero yung anak ang lumabas, ang hirap nang nangyari sa kanyang buhay. A promise is a covenant. It's a contract, it's a bind. Kaya mag-iingat tayo kahit sa pangangako sa tao. Yung mga pinapangako mo, iibigin kita habang buhay. Ano naman paano mo nalaman na hindi magbabago ang pakiramdam mo? Diba? Hindi ipinapangako ang ganyang mga bagay. Sabi mo lang, sisikapin kung ibigin ka habang buhay. Pero hindi ka nakakatiyak na iibig ka buong buhay. Yung magbabayad ako sa'yo sa katapusan. Nakakatatlong katapusan na, wala pa yung pala sa katapusan ng mundo. Ang bayad. Kaya pag may nagsasabi siya sa katapusan, itanong mo, katapusan ng Mayo o katapusan ng mundo? Kasi hindi malinaw. A loose tongue often gets its honor in a tight place. Yang laging nagngangako, madalas mapako. So this is a lesson not only in our relationship with God, but also in our human relations. And the lesson is, do not commit yourself too soon. Huwag kayong o agad. Huwag kayong mangangako agad. Kahit sa pag-ibig, huwag kayong makikipagsumpaan agad. Magpapalitan agad ng sing-sing kasi nagbabago ang pakiramdam ng tao. Paano ngayon kung committed ka na? Nagbago ngayon loob mo. Obligado ka ngayon na panindigan yung sinabi mo. Kaya mas mabuti, matuto tayo kay King Louis XIV of France. Si King Louis XIV, tuwing may lumalapit sa kanyang ministro o high government official, may hinihingi, may nire-request, may pinapa-aproban, ang lagi niyang sinasabi, I shall see. I shall see. And it's a very good way to think first. Huwag kayo nag-oo agad. Governor kayo, mayor, manager, president ng company, may-ari ng isang kumpanya, meron sa inyong may request, pirma kayo agad. No, I shall see. Bukas, balikan mo to. Mag-iisip muna ako. Kasi madaming napapasubo sa pagsasabi agad. At ang salita, habang nasa loob pa ng bibig mo, ikaw pang amo. Pero ang salita, pag binitawan mo na, siya na ang amo, ikaw na ang alipin. Tutuparin mo na, susundin mo na yon. Kaya, tuwing merong nagre-request sa inyo, lalo may lumapit, I shall see. Teka, tingnan natin. Kasi, kuminsan, oo ka na, hindi mo palalo yung pasikot-sikot ng buong kwento eh. Yung pala, minanipulate ka, minaniobra ka lang para maka-oo. Ngayon, nung malaman mo na may kabilang side yung kwento, naka-oo ka na sa kanya. Paano? Kaya dapat, huwag agad-agad. Liban na lang life and death. Emergency talaga. Pero kung may oras kayo, delay your decision. Ang desisyon na hindi mo pa binibitawan, alipin mo pa. Pero oras na binitawan mo na, ikaw na yung alipin. So in the verses that we have read, a promise to God of offering was being taken back. Nag-pledge siguro itong tao na ganito, magdodonate ako ng ganito. Tapos nung kinukuha na sa kanya nung temple messenger, sabi, it was a mistake. Many people make promises to transact with and to seek favor from God, then not keep them when they get what they ask for. Yan na yan yung mga lulubog na barko na, Diyos ko, huwag lang pong lumubog ito, talagang maglilingkod ako sa inyo. Ngayon, hindi lumubog, paglapag niya sa pier, sabi niya, joke only. Dahil nakatungtong na siya sa terra firma. Lupa na yung tinutungtungan. Yung lahat ng nakasakay sa aeroplano, Diyos ko, magbabagong buhay na po ako, huwag lang kaming lumaglag ngayon. Tapos pagka-landing, ay, joke pala. It happens. Promises should be kept. Because God can destroy everything you have worked for. That is what the verses have said. Pag sinabi mo, Diyos ko, magne-negosyo po ako, at pag pinaunlad niyo po ako, magpapaaral ako ng mga mahihirap, o magpapadala ako ng mga estudyante sa seminaryo, o pag pinaunlad niyo ang buhay ko po, ganitong gagawin ko, ganun ang gagawin ko, tiyakin yung tutuparin niyo. Because God can destroy everything that you have worked for.
pag hindi siya natuwa sa inyo. Kaya hindi masamang mangako, tutuparin lang. Pero alam niyo nangyayari pag ang mga tao ay matagumpay o malusog o masagana, nalilimutan ang mga pangako sa Diyos. Naaalala lang uli pagka sumusuka na naman ang dugo. Naaalala lang uli pagka may sunog o bumibaha. Naaalala lang uli pag nalulugi o nanganganib. Pagka may mga problemang mabibigat, naaalala uli ang Diyos. Kita nyo, naaalala dahil may kailangan. Iba naman yung naaalala ang Diyos dahil nagpapasalamat at masaya sa Diyos. Sa palagay nyo ba, hindi kita ng Diyos yung pagkakaiba ng dalawang paglapit na yon? Na ang saya-saya ng pamilya nyo, ang ligaligaya ng negosyo nyo, tapos buong buo kayo nag-church kasi wala kayong problema. Iba naman yung andyan kayo lahat kasi may problema kayo. Sasabihin nyo, wala na tayo yung choice mga anak, alam, magsimba na tayo. Well, natutuwa din ng Diyos kasi hindi naman kayo mag-church. Pero higit naman siyang natutuwa, nandiyan kayo dahil ang dala nyo pasalamat, hindi hiling o hindi reklamo. In any case, mabuti pa rin lumapit kahit nangangailangan lamang. Pero pag dumating naman ang panahon, hindi ka nangangailangan, mas dapat lalo kang lumapit. Kasi umaani ka na ng mga kabutihan ng Diyos. Mas lalong dapat ipahayag ang ating pasalamat. Ecclesiastes 5:3, sabi, as a dream comes when there are many cares, so the speech of a fool when there are many words. What is the idea behind this? That thoughts shape dreams and even nightmares. Thoughts shape hopes and fears. Our thoughts shape behavior and even character. Kung paano ka mag-isip, ganun ka uupo. Yung pag-upo nyo lang, pinapahayag niya kung paano kayo nag-iisip. Ganun ka tatayo. Kung paano ka mag-isip, ganun ka mananamit. Kung paano ka mag-isip, ganun ka kakain. So yung pag-iisip, doon nabubuo ang lahat. Kaya ang tunay na digmaan, nangyayari sa loob ng isip. Pag sa loob ng isip mo, nag-decide ka ng manalo, susunod na yung tunay mong panalo kasi yun ang gagawin ng katawan mo eh. Pero sa isip mo, nagpatalo ka na, susunod na matatalo na yung katawan mo kasi natalo ka na sa battlefield which is in the mind. So people can shape their dreams, their sleep, their character by controlling and by directing and disciplining their thoughts. Gusto niyo na makontrol kung ano ang mangyayari sa inyong mga papanaginipan, kontrolin niyo kung anong iniisip niyo bago kayo matulog. Pag nanonood ka siyempre ng horror, nag-iisip ka ng mga aswang, manananggal, tikbalang, kapre, duwende, yun talaga ang papanaginipan mo. Kaya iniisip mo, ano bang i-feed ko sa brain ko? Nadidirect natin ang nangyayari maging sa ating character sa pamamagitan ng pagbabantay kung anong iniisip natin. Pag ang iniisip mo, ang taas-taas mo, ang baba ng iba, tapos nakita mo sila, pati ang pagkamay mo sa kanila, pati ang pagngiti mo sa kanila, may korte na yon. Depende kung anong iniisip mo tungkol sa sarili mo. If you think that you are superior, it will show in your smile. If you smiled at all, it will show in your bodily posture. It will show in your body language because you've already thought of it. Kaya ang binabantayan, isip. Ibang topic na naman ito, hindi na ito yung promises or vow. Kumambyo na si Solomon. It's about thoughts and what happens after we have made our thinking process. Kung gusto nyo po na halimbawa, maiba ang pakikitungo nyo sa inyong kapatid, sa inyong asawa, sa inyong anak, magulang, biyanan, baguhin nyo ang paraan na iniisip nyo sila. Pag sa isip mo, iniisip mo, naiinis ako sa kanya, nayayabangan ako sa kanya, ayaw ko siyang pansinin, sigurado pag nagkita kayo, ganun ang mangyayari ng gagawin ng katawan mo. Kaya kung hindi kayo masaya sa anumang namamagitan sa inyo between you and another person, change the way you think about the person, change the way you think about the situation, and your body will follow. And the change in your bodily movements and body language will actually induce the other person to also change his or her way of dealing with you. It begins with the thought. Kaya mahalaga na kukontrol natin yon. And one could control his thoughts by omission of the bad and by commission of the good. Even thinking is habit forming.
Pag lagi kang nagtatanggal ng masama sa iniisip mo at naglalagay ka ng mabuti, yung buhay mo mababawasan ng masama at madadagdagan ng mabuti. Sa isip lahat nangyayari yan. Kaya sabi ng Psalm 1, 1-2, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers." So blessedness is in not doing those things, in omitting those things. Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." So blessing is on doing what is nice, to meditate on the word of God. To meditate is a mental process. Pag lagi mong iniisip yun ang mangyayari. At ito, sobrang pagsasalita, nakakapagpahamak. Why? Because talking too much could lead to mistakes. Because of the possibility of misrepresentation by the speaker, and by misreading and misinterpretation, at sinabi mo sa iyong bibig, sinabi mo sa pamamagitan ng iyong bibig, lima na lang ang galing-galing mong mag-isip ng salita, magtahi ng sentence, pumili ng tamang vocabulary, napakalaki ng panganib na yung iniisip mo at yung sasabihin ng bibig mo, magkaiba. Akala mo, sinabi mo yung nasa isip mo, pero sa pagpili mo ng salita, ang totoo, iba na pala yung nasasabi mo. And it's one half of the communication problem. The other half is, meron kang iniisip, sinabi ng bibig mo yung iniisip mo, yung sinabi ng bibig mo, nadinig ng tenga ng nakinig sa'yo, inisip niya, ininterpret niya yung narinig niya. Nakakatiyak ka ba na yung ibig mong sabihin, ganun din ang ipapakahulugan ng nakinig? Ang laki ng pagkakataong magkamali. Kasi sabi mo, hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Yan ang nadinig ko sa'yo. Sasabihin nung nakinig. Kaya po maraming away ang mag-asawa Kasi magkaiba ng paraan ng pagsisimbolize ng idea ang lalaki at babae. Yung babae, mahal kita. Therefore, mainit na mainit ang kape. Mainit na mainit ang sinangag. Bagong laba ang ating mga bedsheet. Ganun yon. Binibigyan kita ng mga maliliit na services, mga maliliit na mga pansin. Pati binibigay mo sa aking chocolate, itinatago ko ang balat. Yung ganon. Tandang-tanda ko lahat ng ating birthday, anniversary, kung saan tayo nagkita, ang kulay ng damit mo nung una nating date. Kasi mahal kita. Sa babae kasi yun yung kanyang language na ibig sabihin, mahal kita. Yung lalaki naman, maraming beses, wala yun. Pag sabi mo, mahal mo ba ako? Oo, kita mo, pinakasalan kita. Wow, thank you very much. Salamat naman, pinakasalan mo ako. Pero sa lalaki kasi, pinakasalan ka pala, yun ang pinakamataas na pagpapakahulugan niya ng pag-ibig. Kahit na nile-neglect ka niya, which is not an excuse. What we're just trying to say is, magkaiba kasi na expression. Same idea of love, pero pag sinabi ng bibig, sinabi ng katawan, iba na. So, iba na ngayon ang reading. And one of the most terrible situations in communication is that not what I said, but what you thought I said, syndrome. Hindi yan ang sinabi ko. Pag sinabi ng lalaki na, gagabihin ako, sabi mo, huwag ka na nga umuwi. Anong ibig sabihin ng babae nun? Umuwi ka na. Diba? Ang ibig sabihin talaga, umuwi ka na. Huwag ka na umuwi. Sige na, huwag mo na kami balikan. Balikan mo kami. Yun ang ibig sabihin nun. Kung ang basa ng lalaki talaga, huwag na siyang umuwi, di nga umuwi. Di ba galit naman yung babae? Ba't di ka nga umuwi? Sabi mo, huwag na ako umuwi. Magkaiba kasi. The same word can mean different to different people. Kaya sinasabi ni Solomon, the more you speak, the more chances of error. So unless you can speak well, it's always better not to talk too much. The more talk, the more mistakes. Mistake kung minsan of misrepresenting an idea with the wrong word. Katulad na lang nung, bakit mo naman ako tinapakan? Di kita tinapakan, natapakan kita. Di ba? Magkaiba? Iba naman yung tinapakan sa natapakan. Nag-aaway yung mag-asawa ko minsan. Ikaw naman kasi, iniwan mo yung gatas ng bata. Nakita mong may lakad tayo. Hindi ko iniwan. Naiwan. Magkaiba. The misrepresentation can create trouble. Kaya sabi, bago ka magsalita, utang na loob, isipin mo muna yung sasabihin mo. Kasi baka mali ang dinig nung gusto mong kausapin, lalong gumulo ang buhay nyo.
At hindi ba, pag may misunderstanding, maliban na lang disente, mababang loob, at matalino yung nag-aaway, pag nag-usap yan, tendency, mas magkagalit pa. Oras kasing may narinig kang isang word na hindi mo nagustuhan, ipapako mo siya sa word na yun lang lagi ang topic mo, yung sinabi niya na yun. Sabi mo, kasi strong ka dun eh. Nahuli mo siya na may nasabi siyang nakakapagpahina ng argumento niya. So gumugulo. Kaya kung gusto natin talaga magkasundo, sabi niya, less words. Don't talk at once. Think. Kasi pag hindi ka nagsasalita agad, humuhupa ang iyong galit. Pag hupa na yung galit mo, maiiba yung words na lalabas sa iyong bibig kesa kung galit ka. Kaya importante mga kapatid, pag galit kayo, try not to talk. Because you might say things you will regret. Ito ngayon ang problema, nasabi mo na. Minsan may kasalanan sa iyo si A. Siguro kung 1 to 10 ang kasalanan lang niya 3. 10 being the most kasalanan. 3. Nagalit ka kung ano nang pinagsasabi mo, yung ngayon nasabi mong sakit sa kanya, 7 ang cause. Nadaig mo pa ngayon yung crime niya, samantalang nagagalit ka lang dapat, may right kang magalit. Pero dahil sobra ang galit mo, alam niyo yung ending nun, ikaw pa itong nagsasorry. Sorry. Tapos nagtataka, teka, siya mo nang may gawa na wang mali, ba't ako'y nagsasorry kayo dito? Kasi yung bibig mo. Sabi ka ng sabi ng masasakit na mahihirap, ikaw ngayon ang huling may kasalanan, siya yung nauna, pero ikaw yung huli. Ikaw ang mas fresh ang kasalanan. Kaya kung hindi ka nagsasalita agad, you have less to regret about. So it is important to control our tongues. And another thing, brothers and sisters, is to try to understand what the other person is saying. Maraming sinasabi ang kapwa natin, mas maganda doon ang kahulugan na gusto nilang sabihin, limited lang ang vocabulary nila. Hindi nila gustong manakit, limitado lang kakayahang magpahayag. Kumisan hindi lang magandang magbitaw ng salita. So, pag gano'n, anong a-appreciatein nyo? Not the form of the language, but the spirit of the language. Not the actual words, but the ideas that the speaker is trying to represent, sometimes with wrong words. So hindi lang yung dadidinig mo ang hinuhusgahan mo, yung pusong pinanggagalingan ng salita na yon. So people should not really avoid speaking, but just be careful and be correct and be responsible. Then Solomon brings us to another topic, Ecclesiastes 5:8-9. If you see the poor oppressed in a district, and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, and over them both others higher still. The increase from the land is taken by all. The king himself profits from the fields. Anong sinasabi? Pag kami nangongotong sa'yo na pulis, huwag kang magtaka, merong parte yung officer nun. Kaya hindi yun na-stop. Pagka ikay panahihirapan ng clerk sa City Hall, o kaya kinokorrupt ka ng kung sinong government agent, huwag kang magtaka, may cut yung amo nun. At hanggang kataas-taasan yan, may pananagutan. Kaya ganyan yung sistema. If you see the poor oppressed in a district, ganon, and justice and rights denied, do not be surprised at such things. For one official is eyed by a higher one, by a higher one, and over them both are others higher still. The increase from the land is taken by all. Sabi, lahat sila nang huhut-hut sa inyo. The king himself, yung kataas-taasang opisyal, profits from the fields. What is Solomon saying? There is injustice because injustice can be institutional. It can be systemic and bureaucratic. May paraan, may sistema, kaya may injustice. Kung ang injustice ay dun lang sa baba, madaling masusugpo yun nung nasa taas. Hindi yan nasusugpo dahil hanggang kataas-taasan kasama sa pangungulimbat, kasama sa pagnanakaw,
kasama sa corruption. Kasi kung talagang iibigin ng nasa taas na naisugpuin at hindi siya kasama sa masamang bagay na yan, masusugpo yan. Justice should begin, Solomon says, from above. Justice should begin from the powerful. And justice should be institutionalized, not injustice. What do we learn from that, brothers and sisters? Apply this in your own kingship. Kung saan man kayo king or queen, institutionalize justice, not injustice. Apply this in your turf. Apply this in your area. Kung saan kayo may kapangyarihan at may mga taong pababa mula sa inyo, linisan ninyo ang inyong pamamaraan, ituwid ninyo, gawin yung matuwid at makatarungan, at lahat ng nasa baba susunod yan. Kaya malalakas ang loob ng nasa baba kasi pare-pareho rin nilang bulok yung nasa taas. Hindi sila papangahasang pigilin dahil walang kikitain yung nasa taas. O kaya, paano sila sisilipin ng nasa taas kung sila din yung masilip? Kaya ang corrupt na matataas na opisyal, hindi nila kayang sugpuin ng corruption dahil pag sinugpo nila yon, pati sila masusugpo. Pero kung iibigin niya na sugpuin, it must start from the top. Sa simula, sabi ni Solomon, sa hari nagsisimula ang paglilinis ng pamahalaan. Kung ang hari mo ay bulok, umaalingasa, umabantot, corrupt, marumi, mamamatay tao, mandaraya, yun ang mangyayari sa buong bureaucracy. Kaya gustong ipaliwanag ni Solomon ang pananagutan ng mga namumuno. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has money enough. Ngayon, money na naman yung topic. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. Sinasabi sa atin, it's foolish to love money because you will never be satisfied. You will never have enough. Tingnan nyo, mga kapatid. Mag-isip kayo ng taong mahal na mahal na mahal na mahal na mahal nyo. Na-satisfy na ba kayo? Laging kulang. Dapat lagi siyang nandyan. Kahit madalas na, kulang pa. Dapat lagi kanyang naaalala, kulang at kulang. Dapat lagi kanyang naiisip, kulang at kulang. Kasi whoever you love so much will never be enough. That's why if you love money so much, you will never be satisfied. It will never be enough no matter how much there is. Kaya ang sinasabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your being. Why? Because God can be enough. It is only God that we can love and be enough. Everybody else, kulang. Kahit mahalin ka ng mahal mo, paano kung namatay sa bigla? Di kulang, ang laki ding kulang. Ngayon, kung mahal ka, mas mahal mo siya kaysa mahal ka niya, di kulang. Kaya napakahalaga, pinipili natin kung sino at anong mamahalin. Ang mahalin mo ng todo, yung pwedeng makapuno sa'yo. At yun ay ang Panginoon. Mahalin natin ang tao, mahalin natin ang trabaho, mahalin natin ang mga bagay, pa dapat secondary lang yan. Hindi una. Kasi pag yan ang una mong minamahal, kulang at kulang at kulang ka lagi sa iyong buhay. How do you know that you are a lover of money? You are a lover of money if you are never satisfied. When you don't feel like you have enough. If you don't feel satisfied no matter how much you already possess, it means you are a lover of money. Yung maraming pera na hindi masaya, naiinggit ko minsan doon sa taong konti ang pera pero ang saya-saya na. Maraming mga company executives, ang lalaki ng mga sweldo, ang lalaki ng mga bonus, pero hindi masaya. Pag tiningnan nila yung karaniwang empleyado, magkaroon lang ng 13th month pay, ang sayang-saya na, alam na nila eksakto anong bibilin, talagang alam na nila. Minsan naiingit pa yung mas maraming pera. Buti pati yung ordinaryong empleyado, alam niya kung anong gusto niyang gawin sa pera niya. Pero ako, ang daming pera, ano nga kayang gagawin ko dito? More money doesn't mean more happiness. Who is wealthy? Not the people who have the most money, but those who make the most out of whatever they have. Yun ang tunay na mayaman. Kung sakasakali na tayo ay madaya at malagay tayo sa sitwasyon na hindi na tayo marunong masatisfy, laging kulang, learn to be satisfied. Learn to be thankful.
Pray for contentment and review your relations. Review who influences you. Kadalasan, pag hindi na tayo marunong masatisfy, lagi na lang kulang at kulang, nai-influensya tayo ng mga taong sakim. Nai-influensya tayo ng mga taong sobrang materyoso, nai-influensya tayo ng mga taong wala ng kaligayahan, at kuminsan nakikipag-compete pa tayo sa kanila, hindi natin alam, nahuhulog tayo doon sa bitag na kinahulugan din nila. When we no longer know how to be contented and happy, we should review our relations. Usually, there are people that become our models. People who are never satisfied, people who keep on craving, people who keep on having and getting, but are never happy. Kailangan i-review natin kung sino ang nakaka-influensya sa atin. Still about money. Bakit nga daw ba trabaho ng trabaho yung tao kahit meron na? Ecclesiastes 5:11, as goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owner except to feast his eyes on them? So niya, pag lumalaki ang sweldo mo, lumalaki gastos. Pag dumadami ang pera mo, dumadami ang kamag-anak. Pagka dumadami ang iyong pera, dumadami ang kaibigan. Pag lumalaki ang iyong pera, dumadami ang mga sagutin sa buhay. Kaya ang nangyayari, sabi niya, kita ka ng kita, pinapatay mong sarili mo, pero yung kinikita mo, nakikitingnan mo lang sandali, dumadaan din sa mata mo, wala at wala rin. Kaya magtataka yung dating mag-asawa, ang income nila halimbawa, napakaliit, nag-Saudi ngayon yung isa, lumaki, pero ang ending every month, wala pa rin. Kulang at kulang. Kasi siyempre, pag nagsa-Saudi ka, o nasa Qatar ka, o nasa kung saan ka man, ang mga kamag-anak nyo dumadami. Hihiling, hihingi. Lagi ka nakukuhang ninang sa lahat ng kasal. Diba? Lagi ka na lang na ine-expect malaki ang bag pag may namatay. Lagi ka na lang lalapitan ng lalapitan kasi alam nilang may pinagkukunan ka. Kaya ang ending mo, nagkahiwala kayo mag-asawa, nangungulila kayo, ang lungkot-lungkot nyo, ang daming nakikinabang sa pera nyo, at the end of the month or at the end of 5 years, wala rin naman. Samantala yung hindi umalis, magkasama lang maghapon dyan, tumataba pa nga. Sa kahihingi. No? Sa kaaasa, sila yung laging may party, sila laging magkasama. Ito naghihiwalay, nasa sacrifice, ang ending kadalasan din naman, wala eh. Nagkakahikaw sandali, pero mamaya nakasangla na. No? Nakiluliyay na yung sangla. Nandun na sa ahensya. Kuminsan, kukuha pa ng mga gamit-gamit, mamaya na naman, nakasangla na naman. Pag hindi tininuan. Kasi as goods increase, so do those who consume them. So anong gagawin mo? Kailangan hindi laging cash. Pagka kumikita ang iyong asawa na may extra ganitong amount, sa dami ng mga kamag-anak mong lagi nanghihingi, hindi ka naman makatanggi dahil andyan lang talaga yung pera, kumuha ka ng hulugan. Hulugan na bakay, hulugan na lupa. Ay, naihulog ko na. Naku, kahuhulog-hulog ko lang. No? So next month ulit, naku, naihulog ko na naman. E di ngayon, tumatagal, nakakalupa ka, hindi yung nakapapapak na mga kamag-anak mo. Ganun na mangyayari niyan eh. Siyempre, hindi mo matiis ang pamangkin mong hindi makapasok, hindi mo matiis yung ganon, si ganyan, hindi naman mauubos yan eh. Dahil tad ang mga kamag-anak nating hikahos. At maglalabas ang lahat sa lunggayan, siya ang nag-alaga sa'yo nung maliit ka, pinaliguan ka niya, etc., etc. Oras na may pera ka na, dumadami nag-alaga sa'yo nung araw. Dumadami ang kamag-anak nyo. Sinabi na sa Solomon yan, and these are the burdens of being rich, the burdens of having more money than others, people expect from you. Kahit lang sa kumpanya, medyo umasenso lang ng konti yung kumpanya, mabili, maraming negosyo, people already expect salaries, increases, bonus. Pero pag nalulugi yung kumpanya, hindi naman nag-aambag yung mga empleyado. Nalulugi, hirap na hirap. May empleyado bang, eto muna po yung hikaw ko, sir. Diba? Gamitin niyo muna. Huwag niyo po muna kaming sweldohan. Pagka hirap na hirap yung kumpanya, sinong empleyado ang nag-aambag? Pero pagka malaki yung kinikita ng kumpanya, lahat gusto magka-increase. Sana, humihingi ka ng increase pag malaki yung kita ng kumpanya at pagka mahina, huwag niyo muna kami sweldohan ngayon. Okay lang. Pero one way. Kaya ang hirap nung umaasenso. Marami pong mga kumpanya gusto magbigay ng increase. Kaya lang iniisip noong kumpanya, kasi naman season na lang, mabenta lang tayo ngayon.
pag in-increase na natin yung sweldo, kahit bumaba na yung income natin, hindi natin pwedeng ibaba uli ang sweldo. Labag na yun sa batas. Kaya kung minsan, uunawain din natin kung ba't hindi nagbibigay. Yung mga tao, pag nakita mo, uy, buti ka pa, nasa abroad ang asawa, oo nga, kulang na kulang ang pera namin. Kasi kung hindi ka nagganon, uutangan ka na. Pagka merong lamay, may tumabi na sa'yo, pakwento-kwento, pero bumabuelo lang yun, ha? Tapos meron ka ba dyan? Biglang, patay ka. No, kasi may pera ka eh. So, nahihirapan yun. People expect from you, and people would like to spend your money for you. Gaano karami yung ganon? Yung mga bayaw niya na mga walang ginagawa, mga batugan, yun ang gumagastos ng pera niya kasi inaabutan ng asawa niya, yung mga kapatid. Hirap na hirap ka, papadala mo yung pera mo, yung asawa mo, huwag na sasabihin sa kuya niyo, ha? Huwag niya sasabihin, huwag na kayo maingay. Ganyan. So, siyang gumagastos ng pera mo para sa'yo, hirap na hirap ka. Ikaw ngayon itong walang asawa, nangungulila. Ang daming kawawa mga nagtatrabaho abroad, mga lalaking sila yung namamalansya ng damit nila, sila nagluluto, baon-baon, araw-araw. Tapos, kung kani-kanino napupunta yung pera nila dahil pinamimigay ng asawa. Di ba? Mabuti sana ko sa kapatid. Kung kay kumpare. Di ba? Pare, eto muna. Ganyan-ganyan. Ang pera. Kawawa naman itong si nag-abroad. Kaya, anong lesson nun? Isipin mong mabuti kung talagang gusto mong kumita ng malaki. Isipin mo kung ano yung bayad. At isipin mo, ang daming manghihingi sa'yo, ang ending din yan, halos wala rin natira sa'yo. Masama ka pa. Matapos mong magbigay ng 3 times, sa 4th time, hindi ka nakapagbigay, ang sama-sama mo pa. Mahirap umasenso sa ating bayan sa dami ng kamag-anak. No? Pero kung ikaw talaga, meron ka namang mapagkawang-gawang loob, maluwag sa iyong puso, okay lang. Pero kung gusto mo na, eto ka, hirap na hirap, nagsasakripisyo, tapos sasama lang pala loob mo para ipamigay, dapat sabihin mo, teka, hanggang dito na lang gagawin ko, hindi ko nadadamihan. Actually, yun ang point ni Solomon. Hindi niya tayo tinuturo ang mawala ng ambisyon o maging kontento sa konti. Pero ang sinasabi niya, yung naghahangad ng marami ring ibinabayad yon. Willing ka ba? Isipin mong mabuti. Then Ecclesiastes 5:12, the sleep of a laborer is sweet, whether he is little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. Hindi naman ito laging gano'n na absolute. Pero because this is poetry, nagpapakita ng comparisons and contrasts si Solomon. Sinasabi niya, alam nyo, mas masarap pang matulog yung mga karaniwang manggagawa kaysa doon sa mga matataasang ranggo eh. At totoo naman yun, ano? Yung mga kapwa natin mahirap, sa hirap ng trabaho, pag natulog, tulog na tulog. Talagang hindi mo magising. Maraming mayayaman, kailangan pa ng tranquilizer. Kailangan pa ng sleeping pill. Kailangan pa ng mood music. At kung ano ng mga naaamoy-amoy na mga therapy para antukin. Kasi maraming inaalala sa buhay. The rich have much more worries. So usually, they have much more sleeplessness. This can be avoided by the rich and the abundant by not loving money. Nakakita na ako ng mag-asawang parehong nasa abroad, tapos humingi yung pamilya ng lalaki, nangailangan. Naku, yung babae walang ginawa, gabi-gabi ko di umiyak ng umiyak. Sa napunta doon sa lahi ng lalaki. Pero pag sa lahi niya napunta, secret. Huh? Hindi alam ni lalaki. Kaya ganun, ibiyak ng umiyak hanggang mangayayat. Paano? Ang dami nilang pera tapos nautang. Kung wala ba naman silang pera, di walang uutangin. Ngayon, masarap magpautang kung mas mahal mo ang tao kaysa pera. Masarap magbigay. Alam niyo kung napakasarap na maraming pera? Kasi ang sarap ng pera sa paglabas nun, hindi sa pagpasok. Mahirap papasukin ang pera. Pero pag pinapalabas mo, maluwag sa iyong loob, sobrang magpasaya. Kung hindi ka umiibig sa pera. One of the nicest things to do is really to give to people when it is in your heart to give. Don't love money, although you may love making money. Kasi challenge, gusto mong gumawa ng business, gusto mong maging fruitful, love making money. But do not love money itself. Kailangan, sabi ni Solomon, makinig kayo sa akin, sabi ni Solomon. Wala nang mas mayaman kaysa sa akin, pero ako nagsasabi sa inyo, wala naman doon ang kaligayahan. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Wala nang higit yayaman sa akin, wala nang higit narurunong sa akin, so makinig na lang kayo. Sabi ko noon, don't love money. Ecclesiastes 5:13-16,
I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owner, or wealth lost through some misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him. Naked a man comes from his mother's womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand. This too is a grievous evil. As a man comes, so he departs. And what does he gain, since he toils for the wind? Sabi niya, marami na ako nakitang lungkot. Kayamanang inipon, inimbak, binantayan, na ikinapahamak lang nung may-ari. At meron naman mga kayamanan na inipon ng inipon, ang tagal sa isang iglap na wala, ni walang maipamana sa anak. Yung anak na hindi nabigyan ng oras, hindi na alagaan, hindi nabigyan ng pansin because you're making money, tapos naubos din bigla yung pera, wala ka nang maipamana sa future, wala ka pang matingnan na lingunin sa nakaraan na maganda nyo naging samahan. Dahil naubos lang ang pera mo, kahahanap, ang oras mo, kahahanap buhay. So wala at wala rin. Sabi ganon, ang taon man ipinapanganak na hubad, ililibing din siya, mamamatay din siyang walang dala. Ang point ni Solomon, huwag niyong ubusin lahat ng oras at lakas sa pagpepera lang, sa paghahanap buhay at pagpapayaman. Marami pang ibang dapat gawin sa maiksing buhay na ito. There must be proportion. Yes, we need to earn. Kailangan maghanap buhay para magkaroon ka ng buhay, pero hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para mabuhay, so that you will get a life. But you don't live to look for a living. So the other perils and dangers in being rich, riches don't always do people good. Hindi napapahamak dahil yumaman. Dati, isa lang ang TV nila, nanonood ang pamilya, magkakasama sa sala, masaya, may unity, may bonding. Nung yumaman, tigitigis ang kwarto, tigitigis ang TV, di na sila magkita-kita. Nagkahiwa-hiwalay ang buhay. Kuminsan may blessing yung kapos dahil lagi kayong magkakasama. Sabay-sabay yung kayong kumain dahil isang gilit ng bangus yung kakainin nyo, kailan nandun lahat, sabay-sabay. Pero pagka marami na kayo, nagkakanya-kanya na, may pagkakahiwa-hiwalay. May disadvantage din yung maraming pera. Kita nyo kung sinong magaling magmahal sa magulang? Yung laki sa hirap. Kesa yung laki sa sarap. Nagtataka ko, marami tayong mga kasama sa bahay. 11 pa lang, 9 pa lang. Umalis sa probinsya nila para mamasukan. Pero hanggang 35, 45 years old na, buwan-buwan, walang palya, nagpapadala sa magulang. Samantalang nakasama lang ng magulang, wala pang 10 taon, puro hirap pa. Pero bakit mahal na mahal ng magulang? Kasi kasama sa hirap. Maraming mga laki sa layaw, yan ang mga walang utang na loob eh. Sobrang sarap ang buhay, hindi sila nagising sa hirap ng buhay, hindi sila marunong makisama o makiramdam sa naghihirap, kaya sariling magulang na naghihirap, manhid pa rin sila. Wala, hindi pinapansin. Kasi laki sa sarap. I challenge you, think of people you know, mga mabubuting anak, 99% laki sa hirap. Kadalasan ngayon, mga binubugbog pa ng magulang, mga binubusan ng mga kumukulong tubig, sinisindihan, hinuhulog. Yun ang mapagmahal sa magulang. Hindi ko naman sasabing gawin niyo sa mga anak niyo para mahalin kayo. Pero obserbahan ninyo yung laki sa hirap. Sino ang masarap makisama? Yun yung laki sa hirap. Sino ang malakas mag-tip sa mga restaurants? Mga kapatid, hindi yung mayayaman. Yung laki sa hirap na nagkaroon. Kasi alam nila yung iniisip ng waiter. At kung dati silang waiter, alam nila yung asawa nun at mga anak, walang inabangan kundi, nakatip ka ba, daddy? Magkano na tip mo? Wow, makakapag-SM tayo bukas, nakatip ka. Pero yung mga laki sa mayaman, akala nung mga donya, bigyan lang kanila ng 30 pesos. Kasyang-kasya na sa'yo, kasi kasya sa kanila yan, sanay sila dyan. Hindi sila sensitive. Kaya titingnan din nyo kung paano pinapalaki ang mga anak. Sa sobrang luho ba? Minsan, yung maluhong anak, bigay ka na ng bigay, kulang pa. Masarap na yung pagkain, wala pang gana. No? Tinatamad pa. So, riches don't always do people good. Riches can even harm people. Kita nyo, pag yumayaman na kayo, dumadami nga yung nangihingi, dumadami yung umaasa. Kung minsan, number 1 ka pa sa listahan ng mga kidnapper. Mabuti kung wala kang pera, pakalat-kalat ka na dyan, hindi ka pansinin ng kidnapper eh. No? So, mas masarap ang tulog mo dahil wala namang interesado kumuha sa'yo. Riches could be lost in an instant. Pwedeng-pwedeng mawala.
Riches don't guarantee security. Kadalasan nga, liability pa yan eh. Sino ba ang maglalakad na hindi namumulese sa kalye? Di yung walang alahas. Subukan yung may alahas kayo, kinakabahan kayo. Kaya iba naman, tatanggalin pa, sasakay sa bus, pagdating, ikakabit pa. Ba't ba nilalagay-lagay yan? Papahirap sa buhay. No? Sino ang hindi nangyanakawan? Hindi walang nanakawin. Marami mga kabataan kaya namatay dahil sa cellphone. Kung walang cellphone, edi buhay pa. Kasi tinutukan, ayaw ibigay si cellphone. Dahil paano niya mababasa yung mua? Kaya sukdulan patayin mo ako, kailangan hawak ko ang cellphone ko kasi nag-expect ako ng text ditong, eat ka na. Wala namang kakwenta-kwentang mensahe, nagpapakabatay sa cellphone. No? So, napapahamak. Riches can't be taken beyond the grave. Tingnan nyo sa archaeology, mga pharaoh, mga hari, mga reyna, ang dami-daming dinalang kayamanan, kaya nga yung mga libingan nila, ninanakawan, hinuhukay. Kasi sa dami ng kayamanan doon. Kung wala kang kadala-dala, you will rest in peace. Pero dahil ang dami nilang dala, eto ngayon, nadala nga ba nila? Di ba, pruweba? Hindi. Andun pa rin sa ilalim ng lupa. Kung hindi nanakaw ng iba, pupunta sa museo. Ngayon, kung sa buhay mo, para ka lang magkaroon ng marami, nakipagkagalit ka sa mga mahal mo sa buhay, lumayo ang loob nila sa'yo, na-isolate ka, hindi ka sumaya, puro kahirap, ang dami mong na-accumulate, hindi mo naman madadala sa kabilang buhay, hindi ba kahangalan? Kaya dapat iniisip. Ecclesiastes 5:17, all his days he eats in darkness, with great frustration, affliction, and anger. Nakikita natin yung hirap pag sobra kang sumisikap magpayaman. Ecclesiastes 5:18-20. Then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun, during the few days of life God has given him, for this is his lot. Moreover, when God gives any man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work. This is a gift of God. He seldom reflects on the days of his life because God keeps him occupied with gladness of heart. So niya, pero alam niyo, kung gusto kayong pagpalain ng Diyos, pwede rin naman kayong yumaman eh. Kung talagang gusto ng Diyos, gawin niya sa inyo. So niya, talo niyo na pag-isip-isip ko pa, ang pinakamabuting gawin ng tao, kumain, uminom ng masarap, at enjoyin ang bunga ng kanyang ginagawa. Alam nyo kasi ang tinutukoy ni Solomon dito, yung walang inisip kundi mag-impok ni ayaw gumastos. Walang inisip kundi mag-save ng mag-save. Kumita ng kumita ni ayaw magbigay. So alam nyo, pag meron kayong kinita, enjoyin nyo. Kung natutuwa ang Diyos sa inyo, bukas kikita kayo uli. Enjoyin nyo uli. Hindi yung puro kayo save ng save ng save, tapos biglang nawala. Kita nyo yung mga nagsisave, yung mga nawa 1, 2, 3, nagpaparami ng savings nila, doon sa mga, kung ano-anong mga, yung 10,000 mo, mamaya 15,000 na. So, sa unang buwan lang yon, no? Sa pangatlong buwan, pang-apat, hindi ka na maka-withdraw. Yung nawawala na yung opisina nung pinagbibigyan mo, na itakbo na yung pera mo. Yun ang sabing yan. Kasi sobra ka naghahangad. Bato-bato sa langit ang tamaan, mag-isip. Ang mga nawa 1, 2, 3, yung naghahangad kasi. Kasi kung hindi ka naghangad, hindi ka madadaya. Yung ating kasing paghahangad, bumubulag sa ating karunungan, nabubulag ka sa pag-iisip, kasi sobra ka naghahangad. Kaya sabi, huwag kang ganyan. Sabi ko na, alam mabuti sa buhay, kumikita ka, enjoyin mo. Kumain ka, uminom ka na masarap. Ganon. Kasi ganyan talaga. Ngayon, kung binibigyan ka ng Diyos ng kayamanan, at pinapa-enjoy sa iyong kayamanan mo, enjoyin mo, tanggapin mo na blessing yan ng Diyos. It's a gift of God. Kung hindi ka na laging nag-aalala, papasalamat ka. Bigayan ng Diyos. So, nakita nyo, hindi naman lahat ng tao ayaw ng Diyos yumaman. May pinapayaman din. Kung gusto ka ba niyang payamanin. At huwag ka mag-guilty. Basta bigay ng Diyos. Ibig sabihin, paano ka yumaman? Maka-Diyos na paraan. Paano maminemaintain yung kayamanan mo? Maka-Diyos pa rin yung lifestyle mo. Hindi ka sakim, hindi ka makasarili, nagbibigay ka pa rin. Dumadami pa rin. Enjoyin mo yan. Sabi ko, huwag kang mag-guilting nag-enjoy. Basta malinis ang pinanggalingan ng ine-enjoy mo. So these are the best things to do in life. Enjoy eating, enjoy drinking, and also enjoy working hard. So huwag lang kayo magtrabaho para kumita. Enjoyin nyo yung trabaho nyo. Pag kumita kayo, doble yung benefit. Pag hindi kayo kumita, na-enjoy nyo na yung trabaho, panalo na rin kayo niyan.
Work should not only be a means, it should also be an end by itself. Work should be an enjoyment by itself. So maximize enjoyment of food, drink, and work by sharing, by being thankful. At mga kapatid, huwag pintasan ang pagkain pagkakaharap mo. Pag may tao ka bang kaharap, pinipintasan mo? Yung pagkain kaharap mo, bigay ng Diyos, huwag mo ring pintasan. Hindi ethical, pinipintasan ang pagkain. Kasi lahat ng pagkain, maliban na lang lason, blessing yan. So, ina-appreciate yan. Maximize enjoyment by doing what you like. If work is a blessing, make sure that you enjoy your work. If you don't enjoy it, change your work or change your attitude if you cannot change your work. Pero hindi pwede na minumura mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng nagagalit ka doon sa ginagawa mo. Gagawin na lang, tugo kasi itong plato. Laban na lang ako lang laba. Nagagalit ka sa sarili mong ginagawa. Nagkakalason yung katawan mo, nalalason ang yung dugo, nalalason ang yung puso. Kailangan mo rin naman laging gawin. Isip mo, wow, ang sarap-sarap ng mga bula ng sabon. Bula. Para mag-enjoy ka kaysa nagagalit ka doon sa ginagawa mo, nagsasangag ka, ginaganyan mo yung kawali. Huwag kayong nagagalit sa ginagawa nyo. Kailangan nyo siyang mahalin. Kasi ang gawa, regalo din niya ng Diyos. Ngayon, kung talagang ayaw nyo maglaba, sabihin nyo sa asawa nyo, ikaw maglaba, ako mamamalansya. Yung piliin mo yung ginagawa mo na nagugustuhan mo. Napakasarap na may ginagawa ka, nasasarapan ka. Enjoy the process. And the rich who are blessed by God need not problematize their wealth. Don't be guilty if you are blessed by God and you become rich. Be guilty if you borrowed techniques from Satan just to have more than your neighbor. Pero kung alam nyo, galing naman sa Diyos. Pinagpapala niya ang labor nyo, yung work nyo, be thankful. Just recognize that it is God's gift and make sure it is not from and headed for evil. Maraming lessons ang chapter 5. Enjoy the wealth making if you're making wealth. Enjoy giving it away also. Enjoy sharing it. That's the way to enjoy it. Anything excessive, share it. Be happy, don't worry. And always be thankful, be grateful, and generous. So ang tanong sa lahat ng ating pagsisikap, lalo ang human sacrifice just to have more money is so much. Nasa-sacrifice ang relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo, nasa-sacrifice ang health mo, nasa-sacrifice ang enjoyment mo sa buhay. Ang tanong, who spends your money? Is it really worth all the trouble? Don't kill yourself only to make much, much more money beyond what you can spend, because others will spend it for you, while you are left cheated, unable to live your life to the fullest. Ama namin sa langit, salamat sa mga paalala nyo. Nagpapasalamat kami sa wisdom na binigay nyo kay Solomon. Turuan nyo kaming maunawa ito, lalo sa mga points niya na hindi kami lagi nag-agree. Ipaliwanag nyo sa amin kung ba't hindi kami nag-agree with the wisest man that you have blessed with wisdom. At makita namin, Panginoon, kung ano maring mali sa para namin pag-isip. Teach us to benefit from this practical wisdom so that we may live life to the fullest, we may love and be loved to the fullest, and when we go, we will have no regret about how we spent our life. Magbulay-bulay tayo sumandali sa mga personal na kahulugan nito sa ating buhay.